Sana po, yung ganito na kalaliman, ito po ang magbibigay ng kahulugan sa paghahanap ng napakaraming tao. Yung mga tao na parang lagi na lang nababara ang kanilang paglalakbay. Sana po, itong natutunan natin at ipinamana sa atin ni San Ignacio, hanapin siya sa lahat ng oras. At kung hindi natin mahanap, maniwala na siya'y hinahanap, naghahanap sa atin. Ito po ay magbibigay ng lakas, ng liwanag, at ng katatagan sa maraming tao. Pwede ho bang magpahid muna ako? Nung conclave ho, nung malapit nang maabot yung numero na kailangan para mahalal ang bagong papa, ako po'y nakatungo, kinakabahan, maaabot kaya yung numero? Kasi kung hindi, balik na naman kami, kinabukasan, boto na naman. At nung naabot, talaga namang yung ibang uring ligaya. At nung tiningnan ko si Cardinal Bergoglio, bigla akong nalungkot. Para akong naawa. Sabi ko, ano ba itong ginawa namin? Parang tuwang-tuwa kami na, ay, makakalabas na kami. Oh, sa iyo ng mga balikat ang lahat. Pero nakakatuwa po, nung nakasama ko siya sa kainan, after the conclave, nagkwento siya. At kita nyo ang puso ng isang anak ni Ignacio. Katabi ho niya sa conclave si Cardinal Humes ng Brazil, retired cardinal. At nung malinaw na siya ang nahalal, binulong sa kanya ni Cardinal Humes, huwag mong kalilimutan ang mga dukha. Parang pinapaalalahanan siya. Ang buong mundo ngayon, itataas ka. Huwag mong kalimutan ang mga mabababa, ang mga dukha. At yun daw, no? Paulit-ulit sa isip niya, ipoveri ang mga dukha. At doon ang pangalan, Francesco, il poverello, Francis, the poor man. At sabi niya sa amin, I forgive you and may God forgive you for electing me. But you could see, no, finding God in all things. Hindi naman siya bulag sa magiging bigat. Pero nangungusap ang Diyos. Nandito ang Diyos. Nangusap sa mga kardinal. Nangusap kay Cardinal Humes. Pakinggan. Pati sa pangalan. Halos ibinigay sa Kanya. May lalim dahil nandun ang Diyos. At bilang pagwawakas po sa mga magtatapos, isa pang pakiusap sa inyo, sana sa inyong pagyaon sa iba't ibang sulok ng buhay at ng mundo,
dalhin ninyo ang habag at awa ni Kristo. The compassion of Christ. The mercy and love of Christ. Ang isang di ko makalimutan sa spiritual exercises ni Saint Ignatius ay yung maraming pagkakataon na inaanyayahan niya ang nagdarasal. Humarap ka kay Jesus na nakapako sa krus. Humarap ka at damhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan niya na naging handa na ibigay ang lahat para sa iyo. Ganyang kakamahal, lahat ibibigay. At tanungin mo ang sarili mo, ano naman ang mabibigay mo at magagawa mo para sa Kanya? At ano naman ang magagawa mo para sa iba dahil minahal ka ng Diyos? Minahal ka, kaya kaya mong magmahal. Huwag mong sabihin, hindi mo kaya dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa iyong puso. May kakayahan ka. Minahal ka, magmahal ka naman. But you have to be attentive to the suffering of the world. Even when they do not verbalize their suffering, these people have many ways of communicating their suffering. Sa aking karanasan, lalo na bilang pari, ang daming mga tao lumalapit, dala-dala ang kanilang mga suliranin sa buhay, problema. Minsan, nakakapagbigay ka ng solusyon. Pero bakit ba may mga tao na pabalik-balik ang pagpunta sa iyo? At dito ako nagpapasalamat sa isang manunulat. Nung binasa ko siya, parang, ito yung karanasan ko. Si Bob Johansen, sabi niya, may mga tao na hindi naman problema ang dala-dala, kundi dilemmas. Problems can be solved, but you cannot solve dilemmas. Dilemmas continue. You can solve problems but you can only make sense of dilemmas. People with problems seek for solutions, but people in a situation of dilemmas will look for meaning, will look for sense. And that's where compassion enters. Hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng problema sa mundo. Pero ang maraming tao, hindi problema ang dala-dala sa buhay, kundi dilema, mga kabalintunaan, mga problemang hindi mawala-wala kasi wala silang solusyon. At paano mahahanap ang katuturan, kahulugan sa gitna ng mga dilema ng buhay? Alam nyo ang natutunan ko. To problems, give solutions in clear formulae. Pero para sa mga taong nasa dilema, tell stories. Tell stories of courage. Tell stories of valor, of dignity, of nobility. And they are strengthened to move on. But how can you tell stories if you don't listen to stories? Listen to people. Listen to the cries of the little ones. Those who are experts
because their lives are a never-ending dilemma. Pero doon sa Baseco, doon sa Tondo, doon mo makikita ang pinakamatatamis ng ngiti. Ngumiti naman kayo. Bakit ba yung mga tao na hindi makawala-wala sa dilema, sila ang may lakas, sila ang mayroong kaligayahan? At yung mga tao na ang mga problema ay cute na cute, ano kayang sapatos ang tutugma sa aking suot na damit? Yan ang mga hindi kayang lumigaya. Listening to their stories and telling the stories to others, we become agents of hope. Yun naman ang spiritual exercises ni Saint Ignatius. It's a retelling of the story of Jesus, who encountered dilemmas, but who taught us how to turn these dilemmas into opportunities for meaning, for strength. He who turned the night of betrayal into another opportunity for self-giving. Oh, Judas, you don't have to sell me for 30 pieces of silver. You don't need to sell my body, for this is my body given up for you. This is my blood to be poured out for you. Hindi mo na ako dapat ibenta. Ibinibigay ko ang aking sarili. And who turned this dilemma of death, this darkness of death, into an opportunity for new life. Not only for himself, but for all of us. Ito yung kwento ni Jesus na tumatahi sa kwento natin. At ganyan ang gustong kwento ni Ignacio at kwento ng kanyang mga anak. At sa ating pakikinig sa mga kwentong yan, na magiging kwento rin natin sa iba, sana ang mundo natin ay magiging mas mahabagin, mas makatao, mas nakikinig, mas nakikiiyak, at nakikilakas sa kapwa.